konfigurasyon, Pag-asa Weather Specialist. Magandang umaga po, Sir Joey. Welcome po sa programa. Umaga rin po, Ma'am Angel at sa ating pong tagapakinig. Magandang umaga po. Opo. Sir Joey, onset na po ba ang El Nino habang umiiral po ang habagat? Yes po, nag-declare na po tayo noong June 9 na nag-start or ano na po ito, present na po siya sa Tropical Pacific. Ibig sabihin po nito ay nakapagtala na po tayo ng observation na tuloy na yung nagkakaroon na ng pag-init ng dagat sa Pacific po. So ang kaakibat po niyan is generally yung pagbabago ng ating klima or tinatawag nating climate variability po dito sa ating bansa. Dito po kasi sa pahayag din ng Pag-asa, posible nga daw pong mangganap ang mabuo ang El Nino sa pagitan po ng Hunyo at Agosto at maaari daw po itong lumakas sa mga buwan ng Oktubre hanggang Disyembre at posibleng tumagal hanggang sa unang bahagi ng 2027. Kung aabot po, Sir Joey, ng 2027 ng El Nino, gaano po ito kaiba kumpara sa mga naunang El Nino na naranasan po dito sa ating bansa? Generally po, itong ating na-forecast po ngayon na El Nino, magtutuloy-tuloy, tulad na banggit po, magtutuloy-tuloy po ito hanggang early of 2027. So habang po tapos po ang 2026, inaasahan po kasi natin na lalakas pa ito, o tinatawag nating strong episode. So anong ibig sabihin po nun? Pag strong siya, generally kahit weak po ang El Nino, meron pa rin epekto yan sa pagbabago ng ating klima. Like, for example, tulad nito, no, yung habagat na ating season, which is ngayong June, July, August until September, ay kung may El Nino po na mayroon tayong habagat din, ay generally yung western side ng Luzon, Visayas, yung tinatawag nating climate type 1, ay generally enhance yung habagat. So mayroong pagkakataon o lumalaki yung tsansa na mas marami yung mga pag-uulan. Now, towards the latter part of ng taon natin, papasok naman tayo dun sa dry season natin. Nag-start po yan ng November hanggang the next year na about first quarter, no? Ang dry season natin actually yung peak until April o hanggang May, no? So pag ganyan po na may El Nino, so papaigtingin naman po niya yung dry season natin o yung tawag na medyo konti na pag-ulan. So anong ibig sabihin po, no? Mas konti tayo na konti ating mga pag-ulan during that period, ay ibig sabihin mas kukonti pa yung mga pag-ulan. So ang atin pong nakikita dito na itong habagat, mayroong malalakas na pag-ulan na ating asahan sa western side ng Luzon, then during the latter part ng taon hanggang early of 2027 ay inaasahan natin na mas kukonti ang ating mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At saka ibig sabihin po ba nito, Sir Joey, ay mas inaasahan po natin yung mas malalakas na bagyo na tatama po sa ating bansa? Oh, yes po. Kasi ang generally ang behavior po o yung frequency ng bagyo during mayroon tayong El Nino ay mas kukonti actually yung dami ng bagyo. But generally kahit kukonti 'yan, may mga pagkakataon kasi malayo ang pinanggalingan dahil parating sinasabi natin during El Nino, parang nandoon sa yung focus ng mga cloudiness, yung cloud cluster na pinanggalingan ng mga LPO or bagyo ay malayo sa atin. Now, kung ang bagyo ay nabuo ng malayo sa atin, kung makakaabot po siya sa atin at malayo ang kanyang pinanggalingan, generally malakas siya, no? So, yun po yung ating yun yung noon, yung pero may mga pagkakataon pa rin na nasa loob ng ating area of responsibility sa ating PER, no? Pero kung malayo yung pinanggalingan niya, Mas malakas. mas malakas po siya na dumating sa atin, no? Or darating sa atin. Ayun. Pero inaasahan natin yung mga kailan yan. Sana wag naman, Sir Joey, kasi nga yung ating mga kababayan, yun, lalo na sa Sarangani, di ba? Sila po inaapektuhan ng malakas po na lindol. Ang atin po, actually, ang natin is during peak season ng bagyo natin, yan eh. Actually, pag July until November, yan po yung medyo mas maraming season bilang talaga. ng bagyo natin. Opo, yung tinatawag nating typhoon season. Oo. Pag Oo. typhoon season, ilang mga bagyo ang posibleng pumasok sa ating bansa, Sir Joey? Actually, ang ating forecast po until November,
nakikita natin hanggang 13. Although bilang na po yan, actually bawas po ang ating forecast ngayon kasi nga in anticipation doon sa epekto ng El Nino. Oo. Oo, sinasabi natin na parang may reduce ang ating forecast na frequency ng bagyo ngayong taon. Mm. Oo. At meron na po ba tayong mga lugar, partikular na lugar o sa rehiyon po sa ating bansa na posible nga pong mas kumbaga maapektuhan neto nga pong El Nino, Sir Joey? Opo, kung ina-anticipate po natin itong mas maraming ulan during the habagat season, ay itong western part po ng Luzon at Visayas yung ating tinitingnang mas prone doon sa ganong scenario or malaki ang tsansa na magkakaroon ng ganong above normal rainfall, no? Oo. Or mas marami kaysa sa usual na mga pag-ulan. But kung yung reduced na rainfall or yung tinatawag nating deficit or reduction sa mga pag-ulan or tinatawag nating below normal rainfall, ang forecast po natin is most part ng Visayas at Mindanao ay Mhm. makaka-experience na actually during itong panahon nitong pagdating po ng October. At magsisimula ng October, then magpo-proceed yan until dry season natin which is November, December, January, February, March until April next year. Opo. Sir Joey, paano po maapektuhan ng El Nino ang supply ng tubig sa mga pangunahing dam po sa ating bansa? Malaki po kasi kung ina-anticipate kasi natin na nagkakaroon kasi ng tinatawag nating drought, no? So ibig sabihin, reduce ang ating or nagkakaroon ng deficit sa ulan na ating natatanggap. So malaking bagay din po na itong early part ng El Nino period natin. Nag-start tayo ng June, no? So ngayong June, July, August, September, itong western part ng Luzon kasama po ang may mga major dams ng Luzon. So may pagkakataon pa pong tayo na magkakaroon ng hindi pa maapektuhan, no? At Mhm. maaring kung papalarin na medyo maraming ulan itong dulot ng habagat ay makapaghanda po towards the latter Yung part sa of the western part. taon. Yes Oo. po. Pero kung itong ibang bahagi po ng bansa, actually ang Luzon lang kasi ang medyo may mga dams, no? Sa Oo. ilang part ng ating bansa is rain-fed talaga. So that's why Mhm. prone talaga sa kung nagkakaroon ng reduction ng ulan is prone po talaga sa sa kakulangan ang Oo. ating agrikultura. Kasi walang mga dam po doon sa kanila, kumbaga walang imbakan ng Yes tubig po. ulan. Mm. Sir, ano po yung inaasahan namang epekto nito sa produksyon po ng pagkain at presyo ng mga pangunahing bilihin? Yeah, kung meron po tayong kakulangan sa sa ulan, ibig sabihin po nun, yung production as well ay apektado. So, maaari pong maapektuhan negatively or mayroong negative impact ito sa ating agrikultura which is our yan, kaakibat din yan, yung ating food security. So that's why ang pag-asa po at ang DA ay hand in hand ay po kami nagko-communicate ukol dito sa El Nino together with the national government. Dahil ang pag-asa po ay isa rin po sa miyembro ng ENOP or El Nino, National El Nino team. Oo, kung tsaka meron na pong itinatag na Task Force El Nino Mm. para nga po Yes po. maagapan, kumbaga ma-mitigate, 'di ba, yung mga posibleng Mm. epekto ng El Nino dito po sa ating bansa. Actually, prior months pa natin karoon na tayo ng intervention with them and actually sila mismo nag-initiate mag-convene itong mga vulnerable sector like the water, energy, Mm. agriculture para po pag-usapan yung forecast. Actually, 3 months ago, Mm. na po, may mga meetings na, may mga actions taken na para ma-address na po yung ang sinasabi ng pag-asa na magkakaroon ng El Nino. Yun nga. At ngayong June ay tulad ng forecast nung nakaraang mga buwan ay nagkaroon na nga ng El Nino. Oo, pero kung may Task Force El Nino, matagal na napaghandaan, sa tingin ninyo hindi po ganoon kalaki ang magiging epekto nito sa ating bansa or parang lang, parang yung iba kasi parang siya ningas kugon lang, 'di ba? Sir Mm. Joey na parang ito nagtatag tayo ng ganyan pero sa kabuuan in reality wala namang epekto. Malaking bagay po talaga sa ating ito yung preparedness.
para ma-mitigate po yung impact. Kasi yung impact actually ando na yun eh. Mhm. Vulnerable at risk na tayo. Pero kung meron tayong mga hakbangin pa bago pa mangyari yon at actually napatunayan naman po during 2023, 2024 Mm. na forecast natin nagkaroon ng magkakaroon ng El Nino. Sorry. Opo. Ay meron kung matatandaan niyo po, hindi po talaga nagkaroon ng malawakang aberya ang Mhm. ating water sector noong panahon na 'yon dahil bago pa man mangyari ay nagkaroon tayo nagkaroon po ng pagplano sa iba't ibang sektor ng gobyerno. Opo, napakahalaga talaga ng paghahanda, Sir Joey, ano? Oh, yes po. Opo. Dahil tulad po ngayon 'pag nagkakaroon na ng hindi pa man nangyayari Mhm. noon Mhm. pero parang nagbabawas na ng allocation. Correct, So correct. that way, hindi at nag-aabiso na sa mga tao na kung pwede magtipid Mhm. sa pagtubig dahil although hindi pa nangyayari, hindi masyadong nababawasan yung supply ng tubig. Oo. Opo. Oo. Sir Joey, yung pag-ulan po na naranasan sa Sarangani kasi after nga po nilang malindol, nakaranas naman sila ng mga pagbaha. Ano po ito? Yes po, actually ano diyan is usually 'pag nagkakaroon kasi ng lindol, so nagbabago yung natural, tawag dun, way kung saan pupunta yung tubig 'no. So, kaya naman 'pag usually 'pag nagkakaroon ng lindol then magkakaroon ng mga pag-ulan, so, prone po talaga na magkaroon ng baha dahil nagbabago po yung mga streams 'no, Mhm. Daluyan ng yung tubig. daloy ng tubig. Oo. So, 'yan po yung ano, ah, medyo maulan po kasi talaga ngayon dahil Mhm. nasa season tayo ng tag-ulan. Ulan na. Then Mhm. yes, at yung bahagi po ng Mindanao sa ngayon ay ITCC so or yung monsoon 'no, may monsoon din. So generally, 'pag may ulan, at mayroon pang nangyaring na paglindol, so nagbago yung land surface and generally hindi na natural ang pagdaloy ng mga tubig. So Mm. that's why prone po sa pagbaha talaga 'pag ganoon. Opo, parang mas delikado kasi 'di ba nilindol sila, may aftershocks pang nararanasan at the same time may pagbaha, may pag-ulan so saturated yung lupa, 'di ba prone sa Yes landslide. po. Oo, at maaaring yung mga dati yung mga kanal ay hindi na or yung mga ilog ay barado 'no, Mm. dahil sa mga boulders or any dahil or pagbabago doon sa area, o sa lupa doon sa area. Mhm. Yung dito naman sa Metro Manila kasi minsan hapon, 'di ba, gabi nakakaranas po tayo ng manakanakang pag-ulan. Ito po ba ay bahagi po ng mga tinatawag na localized thunderstorm, Sir Joey? Actually, kung kakibat na rin po 'yan ng habagat kasi 'pag habagat, conducive na sa mga localized thunderstorm. So, malimit na mayroon sa early morning, mayroon na mga localized thunderstorms, then pagdating ng tanghali or afternoon, meron na naman. So, although ngayon ang habagat is hindi masyadong malakas, but generally, 'pag habagat season ay, ah panakanaka or mas malimit nga actually ang mga thunderstorms, opo. Mm. Pero ngayon wala naman tayong binabantayan na any sama ng panahon, weather conditions sa labas po ng ating par. Sa time scale po ng mga 1 hanggang 2 linggo may nakikita tayong na magkakaroon ng LPA sa silangang bahagi ng bansa 'no, sa Philippine Sea. Pero ang ating forecast po ay doon lang siya sa may, tatawid lang po siya doon sa northeast boundary ng ating area of responsibility at hindi siya talaga, ah, lalapit sa ating, landmass o kalupaan ng bansa. Mhm. At hindi rin siya mabubuo bilang isang ganap na bagyo. Nakikita po natin may possibility po na maging bagyo at Mhm. during this week actually magkakaroon ulit ng parang enhanced sa bagat dahil kung mayroong tatawid na bagyo sa northeast eastern side ng bansa ay generally medyo malakas ang ating habagat po. So, Opo. Okay, with oo. that siguro Sir Joey, paalala na lang mensahe po sa ating mga tagapakinig. Ating pagpaalala na makipagtulungan po sa ating mga local government unit kung ano man po ang kanilang payo at lalo na po ngayon ay meron po tayong habagat at meron tayong
El Nino na maaari pong pabago ng ating klima at ina-anticipate nga po natin lalo na po sa Metro Manila na during habagat ay medyo increase ang ating rainfall kung mayroon po tayong El Nino. At patnubay para sa reliable na sources ay puntahan po kami sa aming mga social media account sa Pag-asa DOST sa Facebook, sa X-Man o sa YouTube po. Pahabol pong tanong, yung paglalabas po ninyo ng weather advisory, weather update, gaano po ito kadalas especially kapag po meron po tayong nararanasan na mga habagat, na bagyo? Ito pong yung advisory. Actually po ito mga thunderstorm warnings or heavy rainfall warnings, it can be released kung kailan po kailangan. Kung nangailangan po talaga. Kasi mayroon pong period ito na parang 3 hours. Yung heavy rainfall warning po is 3 hours po yan na yung validity, yung time scale natin, yung forecast time scale natin. Tapos kung sa weather advisory naman po, ang binibigay po yan natin kung malawakan po ang pag-ulan. Tapos ang nakikita din natin, color-coded din po yan, yellow, orange, red, katulad ng heavy rainfall warning. Pero ang timeline po natin dito around 24 hours to 72 hours. So mas matagal yung ating nakikitang na mayroong marawakang pag-ulan. Unlike sa sa thunderstorm warning, localized siya, pero ang heavy rainfall warning medyo malawakan pero ang timeline natin is medyo mas maiksi, no? 3 hours, approximately 3 hours. Tapos ina-update po yan every 3 hours. Ayun. Kaya minsan, Sir Joey, halimbawa dito sa QC na ulan, pagtawid mo ng NLEX, wala nang ulan, di ba? Kasi localized thunderstorms. Yes po. Ayun. Okay. Sir Joey, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Wala ka naman po, Ma'am Angel, at magandang umaga. Ang say ng taong bayan. Ang say ng taong bayan. Alams na dito sa DCXL News 558.